Itong mga plastic, mga blo, pinapa-operationan ko na. So nag-umpisa sila doon sa itaas, pababa. So kukuliktahin nila lahat ito. Sabi ko, ayaw ko yung may makitang plastic sa lupa. Kasi hindi maganda tingnan. Dapat yung pagtanggal pa lang ng plastic sa saging, ipunin ka agad. Huwag nang hayaan pa yung plastic sa lupa. Itong dami oh. Sabi ko ayaw kung may makita na may mga plastic. So pinatanggal ko ngayong araw na to. So nag-umpisa sila doon sa itaas. Tingnan natin. Kasi nagbo-boreless sila ngayon. Yung boreless na tawag. Yung kakating namin next week. Tinatanggalan na nila ng plastic. Kasi mag-harvest kami uli next week. So tinatanggalan na ng plastic. Sabi ko ito, yung mga ito. Tingnan nyo, nagkalat oh. Kasi pagtanggal nila, yung boreless, pag boreless nila, nilalaglag lang, hindi kagad tinitipon. Dapat pag boreless, pagtanggal, ipunin kagad, huwag nang magantay. So yan, ang daming kakatingin ni tatay ko oh. Ito rito, itong part na to, kay tatay ko to rito. Ang dami niyan talaga. Siguro may 100 na puno ito mahigit. Maganda din sa umaga pa ha. Paikot-ikot dito sa farm. Kasi wala naman akong ginagawa doon sa baba. Pag sanay ka sa city life, tapos pupunta ka ng probinsya, ng baryo ganito. Yung unang linggo masaya. Pangalawa linggo, makakaramdam ka na ng boredom. Pero kaya palagi akong pupunta dito halos araw-araw. Ikot-ikot. Boreless ka mo? Wait, pati kay tatay pet mga kwanpet. Ari oh, mga plastic. Kaya nga berang talaga mo. Peltong kay tatay. Oo, peltong kay tatay. Hindi man siguro isa ka adlaw mo. Hindi mo siguro makuha na. Pwede mo, sugot ka 400. Na? Oh, pwede naman. Oo, daw gampang na gud. Si mga bata gani. Daw kalain tanawon ba? Tidin lagulago lang ko diya. Daw buring abitos dado. Siguro saka ani ko daw lagulago. Hari apit katingon na naton ni. Langanin no. Mga pila makatingta next week. Mabalaan to karon kay gin paborlis sa pagkin pa panan patukay para Paborlis oh. Para mabalaan ko pila. Oo. Oh, sige. So makikita natin ngayon si Pitpit kung paano siya magbaging. Ang tawag nun. So yung binabaging ngayon, ang harvest niyan mga after 2 months. Oh, 2 months. Yun ang baging. So yan siya, nagbabaging siya. Tingnan natin. Ayun, may kwan pala siya oh. Akyat niya. Oh, yan. Akyatin niya. Tatanggalin niya yung puso. Yan, tanggal ng puso. Tapos, yung mga itim-itim sa bunga ng saging. Mga ilang sipi yan, Pit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7? Yan. Tapos babalutin niya yan ng plastic. Yan, ganyan lang yan. So, yan talaga si Pitpit yung nagtatrabaho rito. Yung mga ibang tao, si Pitpit na kumukuha nun. Pero yung tao talaga na nagtatrabaho rito, yan si Pitpit. So bahala na siya kung sinong ipapapasok niya sa farm. Ano yun i-spray mo, Pit? Buldasim? Sa bunga no, bago ibaging. Yan. Ayun. So 2 months yan, harvest na yan.
So yung tinanggalan nila kanina ng plastic, next week naman ang harvest. So ganyan lang, di ba? Ganyan lang kasimple. So next, ewan ko kung kailan yung ating manager, kailan siya mag-spray ng para sa damo. Kasi makapal na yung damo, Pit, no? Dapat sprayan na to, Pit, o ano? Mower? Parang natatakot na ako magpa-mower. Yung plastic lang. Plastic lang. Update natin kay Marlon, yung nadisgrasya. Okay na siya. Nakalabas na ng hospital, nag-stay siya ng hospital ng 2 nights. Nakalabas ka agad. So, wala namang problema. Sinagot ko lahat ng gamot. Yung hospital niya. Sabi ko, magpagaling ka, huwag ka munang bumalik sa farm. At magpagaling ka muna. Kasi yung mga taong yun, wala namang ibang trabaho. Talagang farm lang. Pero hindi yan sila taga rito. Taga ibang bayan yun sila. Taga ibang munisipyo. So, ang ginagawa ni Pitpit, si Pitpit ang nag-hire ng ibang tao. So, siya na ang nag-arrange. Pasahan sa akin, ang caretaker ko si Pitpit. Siya yung nagtatrabaho. So si Pitpit naman, pag hindi niya kaya yung trabaho, kasi marami na talaga, nag-hire siya doon sa ibang lugar, yung mga kamag-anak niya. So, mas gusto nila rito, kasi dito, continuous ang trabaho dito, sa farm. Hindi katulad doon sa lugar doon nila. Minsan wala talaga silang trabaho doon. Nakatambay lang. Ang tawag sa lugar nila is Malapang. Malayo rito. Mga 4 hours away. Wala rito. So, mas gusto nila rito. Kaya patatayuan ko talaga sila ng kubo dyan. Sa may abukaduhan. Sabi ko para kung mag-hire si Pitpit ng tao. So, dyan sila titira. Pero pag nagpapatrabaho ako, gaya nung nagpapatrabaho ko ng mower, 4 na hektarya ang pinumuwer ko, 7,000 ang bayad ko. Kaya Pitpit ko binibigay yung bayad. Bahala na si Pitpit kung magkano yung kontrata niya sa kanyang tao. So basically, yung si Marlon, ang nangyari talaga nun, nagmower si Pitpit, nagmumower. Wala pala talagang alam yon yung bata. Ng paano mag-mower. Parang kwan lang siya, curious. So nagpapahinga si Pitpit. After niya na mag-mower dyan, yung pinakita ko sa inyo yung nakalang video, ay pinaandar niya. Curious, out of curiosity, pinaandar niya. Pero walang nakakita kung sinubukan niyang i-mower. Basta ang narinig na lang nila, sumigaw na siya. Yun na yun nangyari. So, dapat, hindi niya pinakialaman yun. Dapat kasi taga-mower si Pitpit. May iba lang na inuutos sa kanila si Pitpit dito. Kung anong dapat gawin. So, yan. So, kinausap namin si Pitpit. Kung mag-hire man siya ng ibang tao, dapat i-instruction nyo muna, i-brief niya muna kung paano ang gagawin. Ganito, pag nagpaabuno ako nung nakaraang araw sa 4 na hektarya, so ang bayad ko sa kanila isang sako nun is 350. Pag mapaubos nila yung 7 sakong na abono, so 7 times 350, ganun ang bayad ko sa kanila. So bibigay ko yung kay Pitpit. Kay Pitpit ko binibigay yun bayad. So bahala na si Pitpit. Hindi ko alam kung magkano yung bayad niya sa kanyang hiner na tao. Kung magkano yung bayad niya. So, depende yun sa kanya kung ano ang style niya. Basta ako, ganun ako. Okay, so, yan. Okay na siya. Sabi ko, pwede ka namang bumalik pag talagang magaling ka na. Pero talagang pagalingin mo muna yung sugat mo. Walang naapektuhan na buto. Talagang, yun, kailang talagang medyo malaking sugat. So, pahinga muna siya. Ayan, nag-uumpisa na silang magpulot ng plastic. Yan si may asawa ni Pitpit yan. 4 yung anak niya. 4 o 3.
Tapos pagdating ng panganay niya galing school, tutulong din yan dito. Ang sisipag ng mga anak ng mga yun. Ito, si Maymay at si Pitpit, mag-asawa yan. Ang sisipag ng mga anak niyan. So may pinapaalagaan din si kuya ko, tatay ko ng baka sa kanila. Talagang matagal na yan sila rito. Importante kasi yung pasahod sa tao. Pag nagustuhan niya, may pabahay naman. Hindi yan sila taga rito. Talagang taga ibang lugar yan sila. Nung napagawi sila rito, kilala ni tatay yung mga kamag-anak niya. Kaya sabi ni tatay, dito ka sa farm, may bahay naman. So dyan ka, pag magustuhan mo, stay. Kung hindi mo magustuhan, free to leave. So yan, nagustuhan niya talaga. Kuya ko, doon siya sa manukan niya. Yan, at least pag dito siya sa farm, araw-araw yun siya dito talaga. Kasi may manukan siya dyan. Kaya, mas maganda siya yung manager. Since na araw-araw naman siya rito. Okay. Yan. So, next week din, o ngayong week na to, ang gagawin din nila is de-leafing. Yung mga layang dahon, tatanggalin yan. Tapos, mag-i-spray kami ng para sa dahon. Yung mangkuzib ang ginagamit namin pang spray. So, alam ko sino ang i-hire ni Pitpit na katulong niya. Okay? So yung mga tao rito, gaya na sinabi ko, si Pitpit lang ang sinusulduan namin. Siya naman yung nagpapasuldo sa mga taong hinay niya. Basta yan, pakyaw din yan sa kanya. Papakyawin niya yung de-leafing. Papakyawin niya yan. Tapos kung may tutulong sa kanya, siya ang magbabayad doon sa tumulong sa kanya. Spray, ganun din. Sa kanya lahat. Siya na yung bahala kung sino yung i-hire niya. So sa kanya din, siya din bahala kung gaano siya katagal magtrabaho. The more na magtrabaho siya, efficient, mas madaling trabaho. Pero efficient naman si Pitpit. Sa ilang taon namin na dito sa farm, ay nakita namin kung paano siya magtrabaho. Ang sipag ng tao. Yan. So ito, dito sila nakatira. Diba? Okay naman. Ito. Hindi yan reject, ha? Baka reject yan. Natumba yung puno. Natumba lang, natumba. Pero hindi reject yan. Ganda, oh. Makinis, oh. So papahinugin natin sa bahay. Oh. Pahinugin natin to. Tingnan natin kung mga in 2 days mahinog siya. At tayong uupak nito. Ganda, oh. Laki pa. Ba? Natumba. May damage na. Ha? Ang bunga ba na... Siyempre natumba. Pero ito, oh. Banda dito maganda, oh. First class to. Ha? First class nga to, oh. Sayang. Sayang lang. Mukha mo. Sa bagay, tayong kakain ito. Kasi yung kinain ko, yung nakita nyo sa video, reject yun. Pero masarap pa rin yun, kahit reject, di ba? Ito, hindi reject, oh. First class. Dali natin sa bahay. Tsaka pahinugin natin. Ayan. Ba sila, gusto mo sila to? Guys, sa pi. Pamintis sila to eh. Pahinog man sila eh. Pahinog man ka mo, May. Saging. Damo to tong nasulot sa sako tong kan dito. Kami gapon to. So, dito tayo ngayon ulit sa farm. After kahapon, kuha nila yung plastic. Pinagpupulot nila yung plastic. May mga pa kunti-kunti pa rito na mga plastic ko. Dapat ito talaga umusin to nila rito. Kasi binayaran ko sila nito. Yung mga ganito. Gusto ko talaga ubusin talaga nila to. Yung wala akong makitang blue. Mga plastic. Ito. Dami, oh. Mangilan-gilan na lang. Siyempre hindi naman sila perfecto. So instruction ko na sa kanila, pag cutting,
dapat ipunin kagad yung mga plastic. Yung mga ito kasi nakakasira ito ng lupa eh. Diba? Yung mga ganito talagang dapat tanggalin to. Yung mga paut, akala nila maliit lang, pero malaking perwisyo ito sa lupa. So ayan, pag ito nagkalat talaga, okay. So at least medyo talagang doon, di ba kahapon nagkalat, pero ngayon at least hindi nagkaana. So sa Monday, kung darating yung kahoy na in-order namin, ay umpisahan namin magtatayo ng kubo doon. So ayan na, baka ang gagawin ko, kukuha ko ng sako, ilalagay ko sa sako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko pa. Tatanungin ko yung mga expert dito kung saan nila talaga dinidispose yung mga cellophane. Ang dami pa natira. Kala ko naubos nila. So, bigyan ko ng instruction mga to na talagang ubusin nila. Okay, ang daming kakatingin, oh. Daming harvestin. So this week wala na kaming gastusin kasi nabili na naming lahat yung abono, pesticide, herbicide, nabili na. So yung harvest ngayon, pasweldo lang sa tao, yun lang yung expenses. The rest is sana makaipon. Ito na ang saging na mula doon sa farm, kinalboro ni Chris. Ito yung kinalabasan niya, matamis din, masarap. Ito na nga lang natira. Yung mga kapatid ko pumunta rito at kinuha yung ibang piling. So yan, hindi ko alam kung paano ako magdala nito sa Czech Republic. So kung magkakating kami, last day ko rito sa Pilipinas, siguro kukuha ako ng madalawang piling, tapos dadalhin ko sa Czech Republic para makatikim din si Hana at Sofia.